ipinagkaloob mo na ibigay ang pagbabalangkas ng iyong gawain sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pagtitiwala mo na sa pamamagitan na iyong kinalugdan, naririto ang mga anak mo na inakay mo, naway makarinig silang lubos, makadama, makasunod, ayon sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magpahid-pahid muna kayo ng inyong mga pawis at sabay-sabay po tayong manahimik upang pakinabangan po natin ang tema na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa ay maraming minimithi. Una, ang ilang may karamdaman tumungo para magpagaling, maghumingi ng kagalingan sa ating Panginoon. Ang ilan naman, halos taon na rin ang bilang upang tumupad at sumunod sa pag-akay ng ating Panginoon. At ang ilan naman, hindi pa ganap na uunawaan ano ba ang gawaing ito, lalo na pagbago. Subalit sa dakong ito, bawat araw, kung paanong tayong lahat ay naririto, tanungin ko po kayo, mayroon na po ba kayong natatanggap sa araw-araw na pagtungo nyo sa dakong ito? Amen. At syempre po, ang pagtanggap po nating lahat ay hindi natin ibinabatay sa material na bagay na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Ang pinakamahalaga po ay sa dakong ito, tayo po ay nakatatanggap ng mga aral, ng mga pagkain na kabubusog sa ating kaluluwa at higit sa lahat, makapagbibigay ng kaukulang kaliwanagan sa ating isip mula ulo hanggang talampakan upang makatupad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bago ko po paumpisahan andito po yung may kaarawan. Tatawagin ko po muna ang may kaarawan upang magpasalamat sa ating Panginoon, Tatay Teban. Maraming salamat po sa ating buhay na Diyos, sa ibinigay niyang panibagong buhay sa akin, bagamat wala naman po ang aking asawa, pero masaya naman po ako dahil nandito kayong lahat. Lalong-lalo na ang nagmamahal sa aking mga alagad at mga kasamaang kong kaps na nagmamahal sa akin. Kasi alam naman po ninyo na ang bawat dumarating ang ating kaarawan ay walang kasing ligaya. Lalong-lalo na po, nandito tayo sa banal na gawain ng Diyos. Dati-dati po nung wala ako dito, pagka ganito pong nagbe-birthday ako, alam na po ninyo, The Voice ang lagay ng aking sarili. Pero ngayon, wala na po. Hindi ko na po iniisip ang bagay na iyon sapagkat maligayang-maligaya ako na dito sa kaarawan kong ito, bagamat na nasa malayo ang aking asawa. Ay, pinabati ko nga pala ang aking minamahal na asawa. Alam kong nanonood ka ngayon, mahal. Sa 9 na taong ko nang nagbe-birthday, hindi pa rin kita nakakapiling. Sana sa pag-10 kong birthday, makapiling na kita. Yun lang man po ang dinudulog ko at hinihingi ko ng awa sa ating Panginoon sa darating na birthday ko sa ika-10 taon ng aking asawa na nasa ibang bansa, ay makapiling ko na po sana siya. Tulungan niyo po akong dumalangin, mga alagad. Sana po sa susunod kong birthday, katabi ko na siya sa aking piling. Kaya po ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat na nagmamahal sa akin, lalong-lalo na po ang ating minamahal na Apo Kunching. Taos-pusong walang hanggang pagpapasalamat sa ibinigay na biyaya sa akin ng Ama. Buhat nung ako ay nakarating dito, siksik, liglig at umaapaw ang ibinibigay niya sa akin. Hindi katulad nung dati, na subsub ako sa hanap buhay, subsub din ako sa ibang tao. Kaya nga po, lahat po ngayon ay inaalay ko na sa Ama. Buhat po nung ako ay nakarating dito, dito ko na po ginaganap ang aking birthday. Wala na pong The Voice. Ang pinakamahalaga, ang Diyos ay kapiling ko sa tuwing ako ay magbe-birthday ngayon. Kaya po ako ay taus-pusong nagpapasalamat, lalong-lalo na sa aking mga anak na dalaga. Nawa po sana, bago sana po ako tumanda, na hindi ko na po kaya mag-iwi ng apo, ay magsipag-asawa na po sana sila. Mahirap naman din po yung walang apo, di ba? Meron naman po akong apo dito, kaisa-isa si Miguel. Yan po ang aking alaga dito.
Kaya po ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa Panginoon sa ibinigay niyang biyaya at sa lahat ng mga biyaya at lahat ng kaligtasan na ipinagkakaloob niya sa aking asawa nasa malayong lugar. Kaya po ako ay sa araw-araw kong pagpunta dito, wala po akong dinadalangin sa Ama. Nawa po sana sa araw-araw ay gabayan niya ang aking asawa kung po siya ay nasa malayo sa piling ko. Bago po sana ako magwakas, Mother, gusto ko po sanang ako magpaawit sa ating minamahal na kapatid kong kahati ko sa aking anak na si Nanay Mirna. Gusto ko nga, kasi panunuring nga po nung asawa ko, gusto ro po niyang makitang umaawit si Nanay Mirna sa aking karawan. Tinatawagan ko po si Nanay Mirna. Salamat po, Ama. Salamat pong muli sa iyo sa pagkakataong itong ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Muli po ay mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nakakagalak po. Bago po ni Mother sinambit na po ng Espiritu sa kanyang katauhan na tatawagin ako pang makapag-alay. At siyempre po, nagalak ako, inaangking ko po na kalooban ng Ama. Ano po? Bagaman po at sa ating pagpupulong ay hindi na nga po marapat yung bati ng bati. Ano po kasi nauubos po yung oras. Subalit sa pagkakataong ito, nais ko pong batiin ang ating kapatid na Yoli, ang kabiyak ng puso ng ating kapatid na Teba na nagdiriwang ng kaarawan. Sabi po niya, sa halip na ang kanyang kabiyak ng puso ang umaawit para sa Panginoon sa kanyang kaarawan, ako po bilang kapatid ang aawit sa Panginoon para sa naisadsad na taon muli ng kanyang kaarawan. Kaya kapatid na Yoli, ito'y para sa iyong minamahal na kabiyak ng puso at sa ating Panginoon. Alam po namin na nanonood ka ngayon. Happy birthday sa ating kapatid na Teban. Nais ko pong alayan ang awitin ng Panginoon, pasasalamat na awitin. Salamat sa araw-araw na buhay na sa amin ay yung ipinahihirap, lalo tigit sa aming kapatid na muling nakasadsad ang isang taon ng kaarawan. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamta. Ang pangarap mong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglang. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo'y ay walang magana
sa mga pagsulungap. Sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri dahil sa iyong kabutihang aming nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kadakilaan, kagalakan ng handog mo sa buhay na sa amin na iyong pahiram. Salamat po, Nanay Mirna. Bagamat kaya lang po ako nahiiyak dahil sa sobrang galak. Kahit na po wala yung aking asawa, ay galak naman po ako sa piling ng Ama. Kaya po, lubos na lubos akong nagpapasalamat sa aking mga minamahal na kapatid na alagad, sa aking minamahal na mga kapatid ko ditong lahat. Nawa po sana, ay talaga pong napakahirap ang malayo ang asawa sa ganitong dumarating ang aking kaarawan. Kaya po maraming salamat po, Mother, sa binigay niyong panahon sa aking ito. Pinupuri ko po, pinasasalamatan ang dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Salamat, Tay. Happy birthday po. Wala man po ang inyong kabiyak. Ang mahalaga, kayo po ang nagregalo kay God. May kaarawan pa rin? Sige po, lumapit na po yung may kaarawan para po magpasalamat sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Ama at binigyan pa po ako ng mahabang buhay. Nagpapasalamat din po ako sa Kanya at sa kalakasan po na binibigay niya sa akin at maraming biyayang pinagkakaloob niya. Nagpapasalamat din po ako kay Ama, inakay niya po ako dito sa Dambana na makasama ko po kayo at higit sa lahat, makakilala ko po ang ating mahal na si Apo Kunching. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Sadya pong kapuri-puri ang Diyos sa panibagong araw ng mga kaarawan na nagdiriwang sa buwan na to. Ano po? Sa oras na ito, hindi ko na po mapigil eh. Gusto ko na pong buksan ang tema na nais ko pong ilayo na ibahagi po sa inyo na 2 days before nang malaman ko po na facilitator ako, hiningi ko na po ito sa Diyos. At yan po yung ibinigay niya sa akin. Na nagkataon naman po na halos magkasunod po yung mga tema na lumipas, kagaya po kahapon,
pagsunod sa atas, ang tema kahapon. At ngayon naman po, ito po yung tema na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Makatotohanan gawa. Pagninilay. Gaano ka kasigurado na totoo yung ginagawa mo para sa Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi ganito po siguro po, napapanahon, hindi ko po, walang perpekto, sabi nga ng ating Panginoon, walang perpekto. Subalit tayo pong nabahaginan ng liwanag mula ulo hanggang talampakan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katauhan po nating mahal na Apo Kunching, kilala po natin ang ating mga sarili, di ba po? Kilala po natin ang ating mga sarili. Subalit, may mga pagkakataon pa rin na hindi mawala yung salitang, aminin natin makasalanan tayo. Aminin natin hindi tayo lahat nagbabago. Sa akin po, aanuhin ko po yan, kokontrahin ko po yan, yung salita na yan. Sapagkat, sabi nga, yung salitang makatotohanan gawa, hindi naman kasi ikaw ang gumagawa Amen? Ang gumagawa dyan ay yung Banal na Espiritu na tinanggap mo sa iyong pagkatao upang makatupad ka doon sa nagbigay ng makatotohanan gawa na yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na sa bawat araw, sadyang makapagdudulot ng kalituhan Amen? Na minsan, bilang lingkod, halimbawa po, tagasunod, makita ka ng kapitbahay mo, naku, pupunta na naman doon sa paligid. Ano kaya ginagawa ng tao na yun doon? Totoo bang nagbago na kaya yun? Yun po yung tanong Yung tanong ng tao, totoo bang nagbago na yun? Ikaw mismo sa sarili mo, anong gagawin mo, Tita Lucy? Pag yun ang tanong sa'yo ng kapitbahay mo. Di sasabihin ko po na nagbago ng konti. Yan po ang tao, nagbago ng konti. Mga kapatid, dinagalak po kayo. Kasi kailangan pong, hindi ko po kayo tinuturuan. Sapagkat sa amin po bilang mga alagad, hinihimay po namin yan Kasama po yan sa mga pagninilay namin. Yung kataga na yan. Totoo na ba ako sa Diyos? Gaano ba ako katotoo sa Diyos? Sa pagtupad ko sa Kanya. Amen? At, siyempre po, sarili mo, ipaglalaban mo yon. Pero ang sarili mo, hindi pwedeng dayain. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sasabihin mo, totoo ako sa Diyos. Subalit, pagtalikod mo, hinahanap mo yung pagsuri sa kapwa mo. Nasa banal na aklat po yan Bago mo pagmasdan ang puwing ng kapwa mo, pagmasdan mo muna ang gatahilan na puwing sa mata mo. Bago mo, lahat po yan, nasa banal na aklat. Amen po ba yon? Sa bagay, sabi nga, walang perpekto. Subalit yung nagbaba, perpekto po siya. At hindi naman po siya ganun ka-demand para gawin mo maging perpekto. Kundi, kung paano yung gusto niya sa'yo, mula nang naakay ka sa dakong ito, yung makatotohanang gawa na yan, hinihintay ng Diyos sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi po, nakaka-depress. Alam niyo po, ngayon ko po nakita ang katotohanan. Mas masahol pa po pala talaga sa mundo ng tao ang pagsubok sa mundo ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Opo, mas masahol po pala. At ngayon ko talaga nabigyan ang kaukulan na confirmation sa kung paano ang mga naririnig ko noon na mahirap maglingkod. Kaya pala sinasabi nila mahirap maglingkod, hindi mahirap yung tumutupad Kaya pala mahirap, napakaraming demonyo sa paligid. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung nagpapahirap, yung mga kampo ng demonyo. Ngayon, paano kaya natin ito mapipigil? Ano po? Mga kapatid, mismo po tayo, mailalahad natin sa Ama yung makatotohanang gawa na gusto niya. Kaya ito po yung pagninilay. Gaano ka kasigurado na totoo na ang ginagawa mo para sa Diyos? At upang mapalawak ito, nais ko pong ibigay sa inyo ating Mami Beth upang ihayag kung paano po ang kaukulang nasa ng ating Panginoon sa dakong ito at sa ating lahat. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat, Mother. Natatawa ako. Ang lalim po kasi nung tema niya Parang mahirap palawakin, Pero sa subaybay ng ating Panginoon, alam ko po na sa sandaling ito, gagamitin lamang niya ang aking pagkatao upang maihayag ang nais niyang mapakinggan ninyo sa pamamagitan ng mga salitang ibabahagi niya sa akin. Gusto ko lamang pong susugan din yung sinabi niya bilang panimula na
upang maging makatotohanan, dapat batid natin yung makatotohanang salita ng ating Panginoon. Amen? At saan po natin mababasa ang mga makatotohanang salita? Walang iba kundi sa banal na kasulatan. Subalit, hindi sapat na matutunan lang natin ang katotohanan ng mga salitang banal na sa tuwin ay inihahain sa atin ng Panginoon, kundi mas malaki pa yung expectation ni God. At ano po yun? Na maging makatotohanan tayo na maisagawa ang nilalaman ng banal na aklat. Yun po yung mas mataas na level ng challenge sa atin. Hindi lamang mabasa natin at malaman yung katotohanan ng kanyang salita. Ano ang saysay? Kung alam natin ang katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon, subalit hindi naman natin nasusuklian ng makatotohanang gawa. Amen? At sa pag-isukli nito sa Panginoon, tama po yung sinabi ni Mother na paano tayo magiging makatotohanan sa ating gawa kung alagi nating ikakatwiran sa sarili natin sorry, tao lang ako Na bilang tao, tao ako, marupok ako, kaya ako ay talagang nagkakasala. Ikakatwiran natin yung, sorry, hindi naman ako banal Kaya, does it mean na okay lang na magkamali ka? Dahil hindi ka naman banal. Alam niyo po, ito po yung isang nabasa kong isang napakagandang passage sa nabasa ko, na ang isang mali ay ginagawa mo kasi hindi mo alam kung ano yung tama. Amen po ba yun? Ang isang mali ay ginagawa dahil hindi mo alam kung ano yung tama. At ito ay aksidente, hindi sinasadya. Nagkamali ka, hindi mo sinasadya yung pagkakamaling nagawa mo. Halimbawa, nagtimpla ka ng kape. Yung kapuyatan mo, dahil puyat ka, gustong-gusto mong makalagok ng kape, ang nailagay mo sa halip na asukal ay asin. Iyon ay isang, ano po tawag doon? Pagkakamali. Pagkakamali po yun. Subalit, kapag yung pagkakamali ay lagi-lagi mo nang ginagawa, hindi na po pagkakamali yun. Iyon po ay sinasadya, kaya iyon na isa ng kasalanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung nagkamali ka, mauunawa ka ng Panginoon. Amen? Nagkamali Hindi mo alam na mali Hindi mo naman intentionally na ginawa iyon. Maunawaan ka ng Panginoon. Uulitin ko, pag ang pagkakamali, ano po ba yun? Ang distracted talaga ako. Mother, pasensya na po, Ama. Ba't po ba ginawa akong ama ng ganun? Ayoko po nun yung pong madali akong madistract. Ayoko po nun talaga, alam po, ayoko. Nilalabanan ko yung sarili ko sa ganun. Yan, nawala. Ano po yung sinasabi ko? Ang pagkakamali, kapag patuloy mo nang ginagawa, intentionally, hindi na po yun pagkakamali, kundi isa ng kasalanan. So sa madaling salita, nasaan na ang pagiging makatotohanan sa gawa? Kung alam mo namang mali, patuloy mo pang ginagawa. Kaya hindi po natin pwedeng ikatwiran sa Panginoon yon. Sabi nga ni Mother, bilang tao, higit natin kilala yung sarili natin. Kaya bilang binahagi ng banal na espiritu, dalawang espiritu nga daw po yung laging nagtatalo sa kaisipan natin Yung espiritong makakanan at yung espiritong makakaliwa. Yung makakanan, ang idinidikta, yung mali. At yung makakaliwa, ang idinidikta, yung mali. At yung makakanan, ang idinidikta, yung tama. So bilang tao na nabahagi na naman ang liwanag, siguro naman po sa araw-araw na pagtungo ninyo dito, alam nyo na po kung ano yung espiritong nangungusap sa inyo. Pag mabuti, siya. Pag mali, yung kalaban niya. Kaya dapat po, iyon, sabi nga po ni Tita Mirna, napaka-simpleng mathematical equation. Parang 1 + 1 = 2 lang. Basta mali, hindi kanya yun. Basta tama, sa kanya yun. Kaya dapat po, meron na po tayong pagninilay sa mga ganung bagay upang maging makatotohanan tayo sa ating gawa. Sapagkat habang may bahid pagkakasala, ang ginagawa natin,
hindi po tayo magiging makatotohanan. At paano po tayo magiging makatotohanan? Kaya ba nating gawin yon bilang tao? Kaya mo? Na sa tuwina magiging makatotohanan ka? Na sa tuwina nandun ka sa tama? Kaya nyo ba yon? Makakaya natin pag ginusto sa gabay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sa makatuwid, ang magiging susi para tayo ay maging makatotohanan sa ating gawa ay ang patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung ang ginagawa na ba natin ay tama o mali. Kaya mga kapatid, hindi po natin po pwedeng ikatwiran na tao lang ako, laging nagkakasala, hindi ako banal, sapagkat ang dapat maging layunin ng bawat isa sa atin, hindi po ako nangangaral, hindi po ako preacher, kundi ito po ay ayon lamang po sa aking karanasan. Ang marapat po na nangyayari sa buhay natin, sa bawat araw na tayo nandito upang makatotohanan tayo sa ating gawa, meron tayong natututunan. At yung ating natututunan, ito po yung salita, unti-unting naisa sa buhay. Hindi naman ganun ka-perfectionist si God na narinig mo ngayon gawin mo na kaagad. Proseso din po yan, hindi po ba? Proseso rin ang kailangang maganap upang yung mga tamang ito ay maisabuhay nyo. Subalit sabi ko nga po sa inyo, hindi magiging ganun kadali kung wala tayo sa patnubay ng ating Panginoon. Kaya sa tuwina, dapat din tayong dumulog sa Kanya upang tayo ay patnubayan na ang lahat ng ating gawa ay magiging makatotohanan sa Kanya. Siguro po, napakasarap po siguro ng pakiramdam na ikaw ay nasa isang environment na ang mga kasama mo ay nagsusumakit na makatupad, maging makatotohanan sa kanilang gawa. Bakit po? Wala na po yung mga parunggitan, wala na po yung mga pataasan, wala na po yung mga inggitan, sapagkat isang espiritu na ang nakalukob sa bawat isa. At mga kapatid, ito pa po yung huli kong sasabihin sa inyo. Ang pagtupad, pagsasagawa ng makatotohanan, hindi mo kailangang itaas ang sarili mo. Amen? Huwag mong gagawin yung isang bagay dahil gusto mo lamang sumikat ka. Gusto mo lamang tumanyag ka. Hindi po yon isang makatotohanang gawa. Sapagkat ano po ang aral ng banal na Espiritu na sinasabi sa atin? Huwag mong itaas ang sarili mo sapagkat mayroon Diyos na magtataas sa iyo. At huwag mong bilangin ang mabubuting gawa mo. Huwag mong sabihin na, ikaw naman, kasi nagawa ko na yung para sa akin. Bukas na lang ako, ikaw ngayon. Ayaw po ng Panginoon ng ganyan. Hindi po tayo magiging makatotohanan sa ating pag-aalay sa Kanya kung tayo ay nagbibilang. Ano po ang ibig kong sabihin? Hanggang kaya nating tumupad ng may katapatan para sa ating Panginoon, gawin na po natin. Wala tayong pagbibilang, walang hinihintay na kapalit, at walang minimithi na tumanyag ka para lamang doon sa mga ginagawa mo. Tandaan po natin, ang lahat ng ating ginagawa, Panginoon lahat ang nakababatid. Kaya gawin nating lahat ang magagawa natin sa patnubay ng ating Panginoon, at siya na po ang bahala sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Mami, sa napakalinaw na pagpapahayag at pagpapalawak. Na alam ko po na ang bawat isa ay nagmimithing makakuha ng kaukulang parang tip upang makasunod. Na ang sabi nga, lahat tayo ay nag-aaral. Mga estudyante, lahat tayo. Walang guro kundi ang ating Panginoon. At sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ginagamit po siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang mailayon at maipaabot po sa ating mga diwa kung anong gusto ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya ang isang pagiging makatotohanan sa gawa ay nanggagaling sa puso at hindi lang sa isip. Amen po ba yun? Sapagkat kung sa isip lang manggagaling ang pagtupad mo, mas lamang po yan yung yabangan.
Amen. Subalit pag galing sa puso, mararamdaman mo yung nagpapakababang tumupad upang makasunod sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At kunting susog pa po, ang makatotohanang gawa ay bilang sa, halimbawa sarili natin, bawat isa sa atin, mahihimay po natin eh. Ano ba, sino ba ako noon? Ganito ako dati eh. Nung ako hindi pa naaakay sa dambanang yun, napaka-chismosa ko eh. Subalit, nang ako'y naakay at chismosa pa rin ako, hindi ka totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Opo, ayaw ng Panginoon yun. Pero kung ang chinichismis mo ay ang Diyos, ang gawa ng Diyos na mabuti, pwede na po yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wag lang po yung hindi gawa na mabuti. Sapagkat kung hindi mabuting gawa, ay hindi po ang Diyos ang nagchismis nun. Amen? Hindi po siya nagbigay, kundi ang kalaban. Kaya mga kapatid, sana po ay maging may tawag sa salitang tao eh. Maging mapang, anong ibig sabihin nun, yung maging mapanuri tayo doon sa gagawin ng ating mga sarili. Amen po ba yun? Alam ko po walang perpekto. Subalit, sabi nga, yung sinabi ni Mami Beth, walang makatutupad nito na tao, kundi kailangan ng banal na Espiritu upang tumupad sa ating mga katawan. Ngunit ang tanong ko, Mami Beth, paano kung ang banal na Espiritu na sinasabing tinanggap sa tao ay ang binubulong ay hindi gawa ng Espiritu, banal na Espiritu? Paano po yun? Ano po? Kapag ang bulong, halimbawa, yung salita po, yung pahayag po ng Mami Beth na pinalawak niya na walang makagagawa ng mabuting gawa at makatotohanang gawa, kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Paano po yung banal na Espiritu sa katawan ng isang tao ay nakapasok na, ginagamit siya, subalit ang gawa niya ay hindi gawa ng banal na Espiritu? Nasingitan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Huwag po natin pasisingitin. Amen po ba yun? Opo. Sapagkat, totoo po yun. Totoo po yun. Kasi tinuturo po yan ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching. Kapag pumasok sa isang isip, at may pumasok sa isang isip, nagsabay sila, mahihimay mo na yon bilang ikaw kung paano mo tutupdin. Magkakaroon ka na ng pagdinilay. Pag ginawa ko ito, maapektuhan ganito, maapektuhan sa ganito, ay hindi ko gagawin. Pag ginawa ko ito, bibinipisyo yung ganito, yung kapwa ko, mabuti ang magiging resulta, gagawin ko. Ganun po. Subalit, ilan po kaya ang naghihimay sa ganito? Buhay po ba ang Diyos? At sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin si Kuya Alan Andrada. Sapagkat, purihin ng Ama, yun po, ang gusto ko pong ibigay sa inyo si Kuya Alan upang maghayag po siya tungkol sa makatotohanang gawa na siya mismo ay tumutupad nito. Buhay po bang Diyos? Bigla ako doon na. Papurit, pasalamat sa iyo, Ama, sa pagkakataon. Nangkin ko pong paghahari mo na lahat na iluluwal ko po ay pagharian mo at pangunahan mo sa kalooban. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung pagninilay ko sa tema na ibinigay ng ating mother, siguro lahat naman tayo, hindi po nagkasala naman lahat po tayo, hindi po ba? Yung sinasabi nga walang perfecto. Subalit po sa araw-araw, kami po magsasampung taon na magkabiyak paglilingkod sa Diyos. Parang inambing ko po dun sa take and receive. Yung kinuha mo lang, pero hindi mo tinanggap sa puso mo. Alam niyo ba yung ibig ko sabihin? Halimbawa, nagsasalita ang banal na Espiritu, naghahayag ng salita sa iyo, naririnig mo lang. Tumatago sa kabilang tinga mo. Hindi mo tinatanggap sa puso mo. Ano ba yung nawawala po yung? Ano po yung nawawala sa atin? Yung naririnig lang natin ng salita ng Diyos, pero hindi natin tinatanggap sa puso natin. Bali, wala po. Hindi, amen po ba? Kaya po, yung pagninilay ko rin dun po, pag once na tinanggap mo ang kalooban ng Diyos, katulad namin, mga lingkod, mga alagad, katulad po sa gampanin ko, pag mayroon po akong dinadala sa sarili ko, nakakahiya po sa Diyos. Amen po ba? Kasi tinanggap mo na yung kalooban niya eh. Kaya pong kailangan siguro sa atin, habang
sa araw-araw, pagpunta natin dito, katulad nga po yung sinabi ko noon, na nung unang panahon, kaya Dan at saka Eva, mayroon na pong tinanim na pagkakasala sa atin mga ninuno unang panahon. Amen po ba? Yung kadahilanan doon kay Eva, na binawalan na siya na kainin yung dahil po yan ang sanhi ng pagkakasala. Lahat po tayo nagkakasala dahil namanan natin noon sa unang panahon na ating mga ninuno. Ngayon, sa bagong binaba na yung banal na espiritu, yun po sa kalooban ng Diyos na tinanggap ng ating minamahal na Apo Konsing, na lahat tayo maakay doon sa kabutihan. Amen po ba? Na mahango ang ating mga nagawang sa unang buhay, mga kasalanan. Pag nagbalik loob ka ng may katapatan, katotohanan, sabi nga ng banal na espiritu, patatawarin tayo ng Ama. Amen po ba? Kaya po siguro sa akin lang, pag tinanggap natin ang kalooban ng Diyos, kailangan patayin na po natin yung ugaling tao. Amen po ba? Katulad po ng, ano ba yung mga ugali pang tao? Sige po, magsambit po kayo. Ano po yun? Marami po eh. Pag pinaghari po natin yung bilang pagkatao natin, nagpupunta tayo dito, nagmimiti tayo yung kaligtasan nating kaluluwa, na makakamtan natin yung buhay na walang hanggan, o nasabi nga natin na Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga kasala. Pero maya-maya, nandun na naman, gumagawa ka na ng pagkakasala. Ano po yun? Ano po yung tinanggap natin nun? Kailangan po kalada, pag sumuko ka ng time-team sa puso mo, yung sabi na repent and surrender, sinasabi nga amen po ba? Kailangan patayin na po natin yung galing pantao. Kasi once maghahari pa rin yung pantao natin, ano po yung tinanggap natin sa Panginoon? Ano po yung narinig natin sa araw-araw dito? Baliwala po. Hindi pa ako nangangaral kung dito po yung sa aking damdamin. Pinapayag ko po sa inyo. Hindi ko po sakop yung damdamin nyo. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, may sarili tayong damdamin. Ang sa akin na po ito yung tinanggap ko sa Kanya. Na nagsusumikap, sa takdang panahon, hindi ko man alam kung talagang ako'y parona, siya na lang po nakakabatid ng buong pagkatao. Amen po ba? Kaya siguro, pag ko lang doon sa pagdinilay sa kailangan patayin na po natin yung ugali pantao. Kasi sabi natin, gusto natin makamtan yung kaligtasan. Gusto natin makamtan yung buhay na walang hanggan. Pero yung ginagawa natin, di naman po ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ba sayang lang? Amen po ba? Wag na po, sa panahon po ngayon na lahat kami mga lingkod, kayo taga-sunod pasyente sa araw-araw, nakikita-kita tayo, nakakarinig ng salita sa pamagitan ng mahal na Apo Konsing, sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan po siguro sa panahon na umano na 14 years na po magpo 14 years anniversary na po tayo. Kailangan po siguro sa aking sarili, kung kayo'y dun sa sinasabi ko na talagang na natin po yung ugaling tao. Kasi hindi po nakakalugod talaga po sa Panginoon na maghari pa rin sa atin yung bilang tao tayo. Yung ugali ba na hindi ka kalugod-lugod sa Diyos? Kasi tinanggap na natin yung kalooban niya, amen po ba? Katulad ko po, nagpapayag ako sa kabutihan ng Diyos. Manaka-naka po dumadaan din po yung kainaan. Sinasabi na may kainaan, may karupukan. Kaya lang po sa araw-araw na nandirito ka, narinig mo salita ng Diyos, pag wala po yung sinabi ko muna, tinitake mo lang po, hindi mo nire-receive sa puso mo, sayang lang. Amen po ba? Kaya po, ang sa akin lang po, patayin na po natin ugaling tao para makadiretso po tayo. Amen po ba? Yun na po at maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat, Kuya Alan. May nakuha po ba kayo? Ilang beses po niya sinambit yung patayin na natin yung ugaling tao. Amen po ba yun? Ang dami, Ang dami niya sinambit. Patayin na natin ang ugaling tao. Alam niyo po, walang papatay na sarili.
Wala. Kundi ang banal na espiritu na tatanggapin ng bawat isa at totoong tinanggap, yun po yung papatay sa ugaling tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon na po sisibol yung ugali, kahit karampot lang na mana sa ating pinagmulan, sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sana po makarelate po ang bawat isa, sapagkat ito po ay hindi lang pangkabanalan na kaukulan na dapat makamtan ng bawat isa, kundi ito ay pangkalahatan, maging bilang pagkatao ka man o bilang sa espiritu na alam mo na yung liwanag at naging pagkatao ka, may paglimi na rin. Amen? Amen po ba yun? Mga kapatid, sabi nga ni Kuya Alan, tanggapin natin. Naroon nga po yung proseso ng pagtanggap. Nakinig, narinig, tinanggap. Pero nung tinanggap, na mali ang pagsasabuhay, paano yun? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang hirap, no? Ano po? Mga kapatid, ito po yung dahilan. Bakit ang Espiritu ay patuloy na naghahasik ng mga aral na mula sa ating Ama? Ito ang dahilan. Bakit ang Espiritu ay patuloy na naghahayag ng katotohanan upang tayo makatalima sa katotohanan na nasa ng Ama. At ito rin ang dahilan, bakit may isang Apo Kunching na tumanggap ng atas upang tayong lahat ay mabigyan ng tamang aral nang tayo maging karapat-dapat na makapanahan sa kaharian ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, tatawag po ako ng tagasunod. Ang gusto ko po ay nagmula sa puso nyo. Magtaas po ang sino pong magbabahagi na dinama sa sarili niya na alam niyang siya'y makatotohanan na tumutupad sa ating Panginoon. Taas! Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Sige po. O sige, si Nanay po. Magbahagi po kayo, Nay. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po, bagamat hindi nyo palaging nakikita dito, kasi po ako ay may isang tungkulin bilang isang guro. Nung isang araw po, nasabi ko sa sarili ko na hindi pala nakakahiya yung magsalita ka ng totoo. Kung ano ang naganap sa buhay mo. Ako lang po nakapag-aaral sa amin. 8 po kaming magkakapatid. Ako po ang panganay. Na hindi man po ako nakatupad sa pinangako ko sa ama ko. Dahil ang sabi niya, pag-aaralin kita pero wala munang ligawan. Kahit ganito po ang itsura ko, kumbagat na, hindi ko alam kung lulukuhin kaya ako ng mga lumalapit o sila po ay magiging totoo. Pero ang naging kabiyak ko po ay isang manggagapas lamang. Sa 6 pong supling na ipinagkaloob sa akin, idinalangin ko po sa Ama na sana po yung mapagtapos kong lahat. Dahil wala naman po akong maipamama ng lupa na bilang magiging kayamanan nila o pasimula sa kanilang buhay. Natupad nga po ang aking dalangin na pagtapos ko po yung 4, pero binawian po ng buhay yung 2. Yung pong isa na kukuha sana ng kursong pilot, binawian po siya ng buhay na sa edad po 19, hindi ko po talaga maubos maisip ko. Paano po nangyari? Napakalakas po niya. Pero nang makilala ko po ang Panginoon, inyalay ko po ng buong buo dahil wala naman po akong magagawa. Bagamat kahit po ako ibawian ng buhay sa oras na ito, aangkinin ko po dahil siya po ang nagkaloob nito at siya rin po ang may karapatang bumawi. Sa panahon ng aking pagdarasal, ang sabi ko po, yung 4 na natira sana biyayaan ng magandang buhay. Ibinigay naman po sa akin sa panahon po na ito, yung panganay ko ay nakapagtayo ng 4 na eskwelahan.
Bagamat hindi ko nga po alam kung saan nanggaling. Palagay ko po pinagkaloob talaga sa kanya. At yung sumunod po ay teacher, sumunod aircraft mechanic at isang accountancy. Sa panahon po na to, nagkaroon po ako ng karamdaman sa paaralan. Sinumpong ho ako ng high blood. Nanginginig po ang buong katawan ko. Nagpasya po ako na mag-leave, pero parang itutuloy ko na, magre-retire na po ako at ako po ay maglilingkod. Dahil parang dito po ako dinala ng Panginoon. Ito po ay totoo, wala pong halong pagkukunwari dahil hindi po ako maiiyak kung hindi totoo yung mga sinasabi ko. Dahil ng panahon na ako'y nagpapaaral, lahat po ng tao nilalapitan ko para meron pong ipagmatrikula yung mga anak ko. Gustong-gusto po nilang mag-aaral. Pero sa ngayon po, hindi ko nga alam kung paano nairaos. At sa panahon nito, hindi po kaila, Lord, na ibinigay mo na po lahat sa akin. Kaya lahat po ng buhay ko at pati mga anak ko ay niluluhod ko po sa inyo. Wala na po akong ibang mahihiling. Pagising ko po sa umaga, nagpapasalamat na lang po ako. At ako po yung natutuwa sa mga alagad na nakikita ko rito, na nagsishare po kayo. Sabi ko, sana isang araw, matawagan ako. Sabi ko, ako po yung natutuwa sapagkat ang tinatamasa kong buhay ngayon ay hindi ko po maisip kung paano nangyari sa buhay ko. Nang lahat po ng anak ko ay titulado lahat. Sabi ko nga po, nung panahon na kami ay namumuhay mag-asawa, tricycle man po hindi kami makabili, pero po ngayon, kahit po anong klase sasakyan, meron ng mga pamilya ko. At ito po ay yung utang ko sa itaas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat, Nay, sa napakagandang ibinahagi. Ayan po, nagpahatid po ang ating Panginoon ng kaukulang patotoo na mula po sa tagasunod upang patutuhanan. Bakit kailangan natin maging makatotohanan sa ating Panginoon? Buhay po bang Diyos? Sapagkat kung nabigyan niyo po ng pansin ang kanyang pahayag, sadya pong nabawian ang kanyang anak ng buhay, 19 years old, na kung atin pong susuriin, sa gulang na gayon, kung hindi naging makatotohanan ang magulang sa ating Panginoon, nasaan na kaya yung bata na yon? Amen? Subalit siya, alam niya na alam niyang nasa piling ng Diyos yun. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yon? At kung paano ang kaganapan, ayan po, yan po yung mga benepisyo. Nakita niyo po, si nanay, sabihin natin na nung panahon na yon na magbabalik tanaw siya, hindi niya alam kung paano. Subalit sa umpisa pa lang, gumawa na ng katotohanan ng Diyos. Ano pa kaya ngayon kung ang minimithi po niya ay maglingkod sa ating Panginoon, may mga ngalaga ng totoo sa yung yaman na ibinigay sa kanya ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya walang talo, walang lugi sa paggawa ng makatotohanang gawa para sa ating Panginoon. Sapagkat walang sino talaga pong makapagsasabi na hanggang doon ka na lang. Kaya hindi ka maaaring manlait, hindi ka maaaring gumawa ng kwento ng kapwa mo, hindi ka maaaring sapagkat ang Diyos na totoo, alam po niyang tumimbang ng tama, walang daya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat, Nay, sa pagbubukas niyo po sa ating mga kapatid na naririto at pinupuri po namin ang Ama sapagkat yan po yung naging benepisyo kami po bilang mga alagad sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon upang mabuksan ang aming diwa at malinisan po ang aming puso upang sa gulang po namin ngayon ay mabinipisyo din po namin yung katotohanang ibinababa ng Diyos at yung katotohanang pagbalik naman sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya sa pagkakataong ito, tatawagan ko po ang aking kapatid na Lucy upang magpahayag na siya mismo alam niya yung ginagawa niya. Kilala niya sarili niya
na alam niya may totoo na siyang ginagawa sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Halika, Tita Lucy. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano nga yung makatotohanan ng gawa para sa Diyos? Makatotohanan ng gawa para sa ating Ama. Sa buhay ko po, sa dating buhay ko po, hindi ko po alam ang makatotohanan ng gawa sapagkat ako nga po ay nalibang sa gawa ng mundo, katulad ng mga bisyo ko nung araw na ako hindi pa pumupunta dito. May trabaho po kasi ako, kahit po sa kabila ng hindi ako nakapag-aral, nakapagtrabaho po naman ako ng medyo maganda yung sweldo. Pero inubos ko na po naman po lahat yun sa sigarilyo, sugal, ganyan. At pagpapasarap sa buhay, ganyan po. Hindi po pala tama iyon. At sabi nga po nung ating kapatid, siya nagkaasawa. Ako po, hindi. Sapagkat ako po, wala po akong tiwala kasi sabi nga po niya, baka daw niluloko lang siya. Di kasi pa ako, paano ako magtitiwala? Pero, sa kabila po ng ako ay nag-iisa sa buhay, na wala akong pamilya, ginawa ko naman po yung marapat sa mga pamangkin ko kasi ayoko po nung baka pag matanda na ako sabihin ng mga pamangkin ko tadyakan ko pa yung matandang yan. Kung kailangan natin yung tulong niya, hindi tayo tinulungan Nakapagbigay naman po ako ng tulong sa aking mga pamangkin at sa katunayan niya po, nakapagpatapos po ako ng nurse. Sa pamangkin ko po ang napatapos ko ng nurse. At ngayon po, kasalukuyan, nasa ibang bansa po siya. Siya na po yung aking anghel. Na siyang nagbibigay sa akin dahil wala na nga po akong trabaho ngayon. Hindi na po ako makasugal. Hindi na po ako makapagsigarilyo kasi nga po tinalikuran ko na po lahat yan. Yan po ang tinalikuran ko sa buhay ko. Na sa ngayon maipagmamalaki ko na bago na sa buhay ko. Subalit, ako po ay may ugali na kapag po nakita ko yung mga ginagawa ninyo, pinapansin ko po yun. Sinasabi ko po sa sarili kong, bakit ganun siya? Ganon, ganire. Subalit, isang madaling araw po, ginising ako ng isang, di ko po, masabi na po natin na espiritu na sinabi po sa aking anak, kung iyan ay kung ang ugali mo na yan ay siyang makapagbibigay ng kasalanan sa iyo, huwag mong tanggapin sa puso mo. Ialis mo po yan, sabing ganon. At yun naman po ay aking napatunayan sapagkat kapag po ang binantayan natin ay yung kasalanan ng kapwa natin, nakalalaya yung kasalanan natin. Paano po tayo makapagbabalik loob sa Panginoon kung puro ang nakikita natin ay mali ng kapwa natin, hindi po ba? Kaya po tayo, sa kabila po ng tayo ay nakikinig ng banal na mensahe ng banal na espiritu, papasok po sa tenga natin, huwag po natin palabasin din Dito po natin dalhin. Sapagkat, paano nating maisasabuhay kung papasok din, ilalabas din Di ba po ba tayong lahat ay may pangarap na makarating sa kaharian ng Ama? Ng buong buo. Kapag po gusto nating makarating ng buong buo sa ating
sa kaharian ng Diyos, sapagkat sabi nga ng ating Ama, mauna na siya doon, ipaghahanda tayo ng kanyang silid. Ngayon po, kung tayo po ay patuloy nakikinig, at hindi po natin maisasabuhay at babalik loob sa Panginoon Diyos, gusto po ba ninyong makarating tayo ng buong katawan sa ating kaharian ng Diyos? Gusto po ba ninyo? Buong kaluluwa. Ngayon po, ganito. Ang sabi po kasi, narinig ko po lang ito, isa pong kwento ito, na minsan po kasi hindi ako nakasimba. Sa TV po ako nanood ngayon ang sabi po ng obispo, si San Pedro po pala, tourist guide natin sa itaas. Siya po yung nagtutur sa mga kwarto. Bala pong kwartong binuksan ng meron po isang namatay na ang sabi po ni San Pedro halika itutur kita. Ipinakita po lahat yung kwarto. Nandun po yung mga nakaakit sa langit na, yung mga ganap na sa bawat kwarto. Pero po merong isang kwarto. Pagbukas po ni San Pedro, natakot po yung namatay. Sabi po, bakit po ganyan? Sabi ganyan. Anak, kapo ni San Pedro. Iyan, kasi po puro tenga Yung laman po ng kwarto, puro tenga. Ba't po ganyan yan? Sabi ganun nung namatay, mga tenga. Iyan, anak yung nakikinig ng mga salita ng Diyos. Subalit hindi isinasabuhay. Kaya ang nakarating lang, tenga. Gusto po ba yung tenga lang ang makarating sa itaas? Siyempre po, buong katawan. Kaya po, ngayon pa lang magbalik loob na tayo sa Panginoon sapagkat nadama ko po na hindi po mahirap gawin. Ako po sa sarili ko, sabi ko, mahirap gawin Pero pag pala ginawa mo po, at sinabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunching, gawin mo. Huwag mong pagsumakitan, huwag pong pagsikapan. Gawin mo. Kaya hindi po mahirap gawin. Nasubo ko na po, ginagawa ko na po. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagsusumikap natin. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po, Tita. Nakakaaliw po. Ano po? Yan po yung benepisyo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon sa ating mga Apo Kunching na sa bawat araw, bakit kailangan natin makinig? Kaya inaanyayahan ko po kayo magtayo at awitin po natin ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon.